ngunit kadalasan ay naninira naman. Ito ang nagbibigay ng buhay at lakas sa bulkan. Siyang lakas na nagpupumilit makalabas mula sa ilalim ng lupa at nagiging lava paglabas. Ito ang magma. Ang lahat ng kontinente ay nakalutang at nakapatong sa gumagalaw na magma. Ang mundo ay maihahalin tulad sa isang itlog na may bitak-bitak na balat. Ang balat ay siyang lupa na pinapagalaw ng magma. Kadalasan matatagpuan ang mga bulkan at nagkakaroon ng pagyanig sa mga lugar kung saan nagsasalpukan ang plates. Sa ilalim ng karagatan ng Pasipiko, matatagpuan ang bahagi na kung tawagin ay Rim of Fire. Ito ang tumulak sa mga isla ng New Zealand mula sa ilalim ng karagatan paitaas. Sa lahat na nagdaang kalamidad sa bansang ito, ang mga pagsabog ng bulkan ang siyang kumikitil ng pinakamaraming buhay. Ang Ruapeu ang isa sa pinakaaktibong bulkan sa New Zealand. Nagtala ito ng hindi bababa sa 18 malalaking pagsabog sa nakalipas na 1,800 taon. Beses na rin inakyat ng volcanologist na si Peter Otway ang bulkang Ruapeu. Muntik na rin siyang mamatay sa isang pag-akyat dito nang biglaan itong sumabog. Himalang nakaligtas si Otway. Ngunit hindi pinalad ang halos 200 katao sa isa na naman itong pagsabog. Bisperas ng Pasko noon nang matabunan ang mga biktima ng rumaragasang tubig mula sa tunaw na yelo. Dahil minomonitor ng mga ekspertong nahuhulaan nila kung kailan ito puputok. Maliban na lamang noong September 1995. Madaling araw, naghahanda na si Peter Jemet at ang kaibigang si David Bagule para turuan ang isang grupo ukol sa mountaineering. Nagpaparamdam ang bulkan sa pamamagitan ng pagtaas ng temperatura ng tubig sa crater lake nito. Sa panukat na 1 hanggang 5, naitala lamang sa 2 ang seismic danger scale, kaya't hindi pinagbawalan ng sinuman sa pag-akyat sa bundok. Bumuo sila ng 2 grupo, magkaibang ruta ang tatahakin nila papunta sa crater. 1 milya na lamang ang layo ng grupo mula sa crater ng makita. Limit sa kanilang kaalaman, kumukulo na sa init ang tubig sa crater. Ang sanhi ay nasa kaila-ilaliman ng lupa. Nagkikis-kisa na ang Australian Plate at ang Pacific Plate. Dahilan upang pumaitaas ang magma. Samantala, naalarma na ang grupo nila Peter at David dahil sa malalaking usok. Nagtalsika na rin ang mga bato paitaas. Kanya-kanyang takbo na ang bawat miyembro ng grupo. New Zealand, matindi na ang pag-aalboroto ng bulkan. Ito ang pinakamalupit na pagsabog sa loob lamang ng 20 taon. Ay humahangos na pababa. Matindi na rin ang pag-aalala sa mga mountain climbers na halos 1 milya lamang ang layo mula sa crater. Sa may crater. Ngunit sinalubong sila ng makaabot ng 6 na milya ang taas. Ayon kay Otway, ang pagsabog ng isang bulkan ay hindi magkakapareho ang lakas. Ngunit sa oras na magdikit ang tubig sa crater, tiyak na malakas ang pagsabog na magaganap. Ganito ang posibleng mangyari sa Ruapeu. Sa kinalalagyan naman ng mga na-stranded na climbers, nakarating na rin ang tulong. Wala ni isang nasaktan. Sa itaas, nilapitan ni na Otway ang isang wasak na kubong natatabunan ng abog na sinahinatnan ng grupo nila Peter at David.
at ang buong paligid ay nagmistulang pinasabugan ng bomba. Pinalad ng mga hayop. Nagbagsakan mula sa ipapawid ang mga ibon dahil hindi nakahinga ang mga ito dulot ng makapal na abo. Naging acidic din ang mga ilog na ikinamatay ng mga isda. Nanganganib na rin ang mga tupa sa mga bukid dahil nabalutan ng mga damo ng nakalalasong abo. Tumagal din ng ilang araw ang pag-aalboroto ng Ruapeu. Well, I've been here this morning. The Crater Lake is still very active. You can see behind me another jet of steam and ash shooting up from the Crater Lake. Walang nasawi sa trahedya kahit pa nakamamatay ang lahar na rumaragasa sa ski area. Mabuti na lamang at hindi nagiba ang dingding ng Crater Lake. Tibong buhay. Dito lang sa anak. Matatagpuan ng Pilipinas sa Pacific Ring of Fire. Dahil dito, maraming aktibong bulkan ang matatagpuan sa ating bansa. Kasama na dito ang Mount Pinatubo. Kung kailan sa huling pagsabog, maraming buhay ang nailigtas dahil na rin sa maayos na eruption prediction. June 1991, naganap ang ikalawa sa pinakamalaking pagputok ng bulkan sa buong siglo sa Pilipinas. Nagbuga ang Mount Pinatubo ng mga durug-durug na bato at magma sa layong 5 cubic miles. Bumagsak ito sa lupa bilang abo. 25 milya mula sa bulkan, inulan ng abo ang bayan ni Lolita Olalia, ang Bacolod. Mas lalo pang lumala ang sitwasyon ng tama at ang mga abong nakadeposit inanod ng ulan pababa sa kapatagan. Ang rumaragasang lahar ay maituturing na isa sa mga pamatay na armas ng isang sumabog na bulkan. 40% ng lahar na ito ay binubuo ng bato. Umaagos ito sa bilis na 40 milya kada oras. Nabubuo ang lahar tuwing umuulan. Sa kasawiang palad, ang Pilipinas ay isang bansa na madalas hagupitin ng bagyo. Sa loob ng 4 na taon matapos ang pagputok ng Pinatubo, mahigit 50 kanayunan ang natabunan ng lahar. Mahigit 1,000 katao ang nasawi. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. At ito ang anatomy ng bansa.